Hello, OG. Ako si Noemi. Naata sa Barangay Baganihan, Marilog District, Davao City. Welcome to Remedios and Beverly Hills. Tara, sulod ta. Ako po si Noemi Tablason. Ako po yung may-ari nitong Remedios and Beverly Hills. Dati, minsan may biyahe ako ng CDO. Nadadaanan ko ito na parang ang sarap ng pakiramdam na makita mo yung fog. Pag dumadaan, kasi nakasakay lang ako minsan sa bus. Sabi ko sa anak ko, Kubi, gusto ko talaga makakuha ng area kahit tayuan lang natin ng kubo. Ayun, meron siyang nakita sa Facebook lang din. Ang sinabi niya, "Ma'am, meron pa benta doon." Ayun, pinuntahan namin. Pagdating namin dito, ang sabi nung isa kong, yung bunso ko, "Ma, ito talagang gusto ko talaga ito." Tapos, pinag-isipan, then nag-down ng konting amount. Ayun, natuloy-tuloy na. Then, siguro dahil weekend, parati ko na pinupuntahan, nakaisip ako na magpatayo ng isang villa. Nakaisip na another isa. Then, siyempre meron na nagtatanong, "Uy, ang ganda dyan." Mga ganun ang tinatanong ng mga friends lang. Hanggang na pag-isipan na, sige, tayo pa tayo. Ang pangalan nito is Remedios and Beverly Hills. Pinangalan namin sa mother ko and sa auntie dahil dalawa lang sila magkapatid. Nakikita ko sa kanila na very close sila talaga magkapatid. Kaya ako din talaga ang nag-insist na pangalan ko sa kanila dalawa. Madalas talaga ako nandito. Ito na lang kasi talaga ang ang tambayan ko. Minsan ayaw ko nang umalis. Nakaschedule ako ngayong araw. Bukas na lang ako alis. Parang ganon. Sa totoo lang sinabi ko na sa mga anak ko pag once na nag-retire ako, dito nyo lang ako makikita. Wala naman akong ibang talagang pupuntahan. Iba kasi talaga ang yung pag-love mo na yung isang lugar, parang ang sarap talaga magtambay dito. Talagang pinapangarap ko na uupo na lang ako hanggang maghapon. Mayroon ding pagkaabalahan. Nag-iisip kasi ako noon kung ano talaga ang ipapatayo namin na design. Since parang napag-isipan ko naman din na retirement itong area na to. So sa sobrang tingin-tingin ko lang din sa sa Pinterest. Ayun, nakikita ko yung mga gandang design. Kaya yun talaga ang ko sa mga anak ko na ito ang gusto kong design. Kahit na itong mga landscape, yun pa din ang tinitingnan ko kung paano kung gawin ko. Itong area po is 2 hectares. Ang develop sa ngayon is 1 hectare pa lang. Ito pong Villa Beverly, 58 square meter. Ito po yung pinakamalaki na villa sa lahat. Itong Villa Beverly, unang makikita ninyo is ang outer deck. Then pagpasok, merong maliit na sala, dining table, and meron ding kitchen, isang room. Nasa loob na din po ang CR. Meron din tayong loft na kasya ang 8 tao. Purpose kasi talaga nitong glass, lalo na yung sa taas,
Paggising nung guest, nakikita niya kaagad yung view dito sa east. So, nakaka-inspire din talaga pag nandun ka matulog sa taas. Paggising mo, masarap ang pakiramdam mo na makakita ka ng magandang view. Minsan mayroon dito 6 na lumilipad na mga eagle. Meron din tayong outdoor lounge sa harap ng Villa Beverly. After dinner pala, tambay sila dyan. Mag-inuman. Dito po sa loob ng Remedios and Beverly Hills, meron tayong makikita na 7 villas. Ang 2 po kasi under construction pa. Ang unang villa na natayo talaga is Remedios, yung maliit lang. Then sumunod yung Cristana. Very, very close siya sa heart namin, sa heart ko. Kaya nakapangalan sa kanila yun. Good for 2 or 4 para lang sa couple. Complete na din siya. King size bed. Merong tables and chairs para sa mga guests. Then CR. Nasa loob na din. Merong heater. Front niya is yung bonfire. Villa Niño. Isa din sa naka-inspire talaga namin na isang villa na pinagawaan din talaga namin na ipangalan namin kay Santo Niño. The same size ang villa pero yung Niño merong loft. And meron kaming Villa Naomi A and B. Ano siya, nasa taas at saka meron tayong sa baba. Pinagawan talaga namin ng bonfire area. Meron din kaming swimming pool. Nagtayo din kami ng grotto para kay Santo Niño. Dahil yearly, for 10 years, pumupunta talaga ako sa Cebu. Nag-a-attend ako ng sinulog dahil kay Santo Niño. Nung nakarating na ako dito, sabi ko, ikaw talaga ang una kong ipatayo. So, gumawa ako ng grotto niya. Yan talaga ang unang itinayo ko na concrete. Nung pinatayo ko yan, sunod-sunod na, may tumadating lang talaga na budget para sa mga iniisip ko na na ipapatayo ko. Parang ang gaan lang talaga. Kaya talagang blessed, very blessed talaga ako. So sabi ko, lahat talaga inalay ko talaga sa kanya na sa iyo talaga ito. Kaya ganun. Meron tayong view deck para kitang-kita yung view ng Sumalili Peak. Meron din tayong koi pond. Nagtanim kami ng pine trees. Ito talaga ang pinakauna naming tinanim before kami nagpatayo ng mga structure dito. Inuna namin tanim palibot lahat. Makatulong na din siya sa minsan mainit. Dahil nung pagkuha namin itong area, walang katanim-tanim. Dito sa A-frame, gumamit kami ng spandrel for outdoor ceiling. Gumamit din kami ng WPC para sa outdoor deck. Ang purpose talaga is hindi na kami maglalagay ng hollow block. Magamit pa din yung sa baba na pwedeng tambayan ng mga guests. Gumamit din kami ng bubong na rib type. Sa loob naman, ang ceiling namin is PVC. Ang problema kasi talaga, syempre yung materials from Davao City, magbabiyahe ka ng 1.5 hour. Gagastos ka talaga. Mas malaki yung gastos mo sa transportation at saka sa labor. So doon kami tinatamaan. Tsaka ang road, parati kami nag-aayos ng road dahil sa ulan. Hindi pa naman talaga siya develop yung road. Every time na pupunta dito yung mga anak ko, bigla na lang yan sila kasi hindi naman sila parati.
Minsan, once a month na makarating sila dito. Then, pagdating nila dito, meron na naman dagdag, meron na naman isang A-house, ng ganun. So, pag nag-stay sila dito, hindi sila uuwi agad. Inaabot sila ng 3 nights bago uuwi na naman sa kanila. Sila naman din nagsabi na, "Ma, yan na talaga ang retirement mo. Diyan ka na." Okay, talagang diyan na talaga ako. Kasi pag sa bahay, sa Davao, mainit, nasa kwarto ka lang. Dito nakakalakad ako every morning. Akyatin ko to, punta ako doon sa kabila, ikutin ko yung ibang at least nakaka-exercise. Ang talagang sure talaga ako na matutuwa si Remedios at saka si Beverly. Remedios yung mother ko, si Beverly is yung auntie ko. Siguro kung buhay lang sila, talagang matutuwa talaga sila. Ma-share ko lang sa mga nangarap na magkaroon ng ganitong retirement na sinasabi. Yung retirement mo, saka ka mag-iisip na pag-retire ko, ganito ang gagawin ko. Ito ang pera na makukuha ko sa retirement ko, i-invest ko sa isang ganito. Parang hindi dapat. So, while hindi ka pa nag-retire, magplano ka na. Tsaka gawin mo na. Gawin mo na. Huwag mo antayin yung nag-retire ka na. Kasi pag-retire mo, dapat relax ka na. Hindi ka na mag-isip ng saka ka pa magpapatayo ng mga pinaplano mo. Lalo na yung sabi na magfa-farm ka daw, di ba? Na hindi dapat. Hindi ka pa nag-retire, habang bata ka pa, gawin mo na. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.